So, pagbalik ko sa Marawi, galing sa pagkaka-wounded, naramdaman ko rin na lumakas ulit lalo yung loob, lumakas yung loob ng mga tropa kasi sabi nila, CCO bumalik kahit hindi pa magaling yung sugat. So, tayo pa kaya. Sabi ko naman sa kanila, hindi ko sila kayang makita na ganito yung ganun kahirap ang sitwasyon na hindi ko sila kasama, na hindi ko sila masamaan man lang. So, pinilit kong bumalik, pinulit kong ipagpatuloy kung ano yung dapat kong role para sa kanila. So, nung time na yan, nung nakabalik na ako, maraming mga halos everyday na naging challenge sa company ko. So, kung saan-saan na yung nagiging firefights, kung marami ng mga situation na challenging na anong dapat namin gawin para makuha tong lugar na to, ma-occupy mabawi tong position ng kalaban na to. So, sunod-sunod na yung mga naging challenges sa amin and yan. Ano yung mga major challenges nun na, di ba, kunin nyo yung mag-displace yung kalaban, atras, paano yung challenge? Ano yung normal na challenge ng isang combatant na unit at that time? So, ang situation sa Marawi, ang parang puzzle na bibigyan ka ng isang problem at kailangan mo siyang pag-isipan kung paano mo yun masosolve using kung anong mga resources na meron. So, kailangan natin as officers, as commander, kailangan nating mag-isip paano gamitin yung most of kung anong meron tayo para ma-accomplish yung isang mission. For example, kailangan nating ano ba yung mga kailangan natin sa every sector, kailangan makuha muna to bago itong bahay na to. So, kailangan natin mag-request ng fires. So, sino yung mga mag-assault, ilan yung mag-assault kasi bawat mission, bawat pag-clear, hindi kailangan na buong platoon. May mga instances na kailangan lang is teams or section. So, depende yan. Hindi pare-pareho ang situation sa Marawi. Then, yun. So, pagbalik ko galing ospital, so, nandun pa rin yung sugat, nandun pa rin yung sakit every time na maglakad ako. Pero, pinipilit ko, kinakaya ko kasi alam ko nandyan yung mga tropa, hindi rin ako papabayaan. So, halos araw-araw nagkaroon kami ng mga challenges, iba't ibang situation, iba't ibang harapin na mga kalaban na mga iba't ibang buildings na i-clear. So, naging challenge yun sa amin kasi yung tactics ng kalaban, kailangan gagawa sila ng maliit na butas at doon sila mag-aabang sa dadaanan ng mga tropa. Tapos isa pang naging tactics nila yung pag-lay ng mga IEDs, mga improvised explosive. So iba't iba yung ginagamit nila, may mga naka-box, yung iba may mga nakabote, yung iba na balutan ng mga tape. So iba't iba yung mga explosives na pwedeng sumabog pagka dumaan yung mga tropa dyan. So
ang ginagawa namin diyan, isang dinevelop namin na TTPs yung pumutok ng tear gas. Minsan yung tear gas na yan, pati kami nagiging biktima ng tear gas. Kasi depende sa hangin. However, naging malaking tulong din kasi kung may kalaban man dyan, kahit pa paano siguro mapapalayo niya, mapapaalis niya yung kalaban dyan. So sa mga tear gas, sa mga IEDs naman, so pag minsan, pag alanganin kami or hindi kami sigurado, much better na sprayan na lang namin ng tubig para just in case hindi siya matuloy na ma-detonate at hindi kami masabugan kayo. So halos everyday ganun yung hinaharap ng mga ng company ko sa during Marawi Siege. May isang beses nagkaroon kami ng mission, kailangan namin mabawi sa kalaban yung isang stronghold. Pag sinabi nating stronghold nila yan, makakapal yung dingding, solid pa yung mga cover nila. Tapos hindi basta-basta mapapasok kasi hindi rin namin alam kung ano yung kung may mga basement, kung ilang rooms, kung ano yung meron diyan. So kailangan naming mabawi sa kalaban 'yon. So pag sa mission na 'yan, sinama ko si Lieutenant Busilan. So para mapagpahinga rin si Captain Pascasio, so kailangan magpalitan din sila ni Lieutenant Busilan. So nung napasok na namin yung isang stronghold na yan, so nagulat na lang kami at bigla na lang kaming pinaputukan ng mga kalaban gamit yung maliliit na butas. So ilang burst, nag-burst sila ng fires. Tapos 7 agad yung natumba na mga tropa ko, kasama doon si Lieutenant Busilan. So iba't ibang gunshot wounds yung mga tumama sa kanila. Meron sa balikat, meron sa tiyan. So ang isang malubado na natamaan, isa si late PFC Carlos. So sad to say, hindi siya naka-recover. So namatay siya during that encounter. Anong feeling mo noon na 7 ang tao mo? Sir. Actually, 6 at 7, pero natuluyan yung isa. Sir. Noong time na yan, as company commander, parang masakit sa akin na makita na bigla na lang may mga natutumba na tropa. So, gusto kong kunin, actually tatakbuhin ko sana yung mga tropa para hilain, para i-secure. Pero pinigilan ako ng tropa ko noon, pinigilan ako ni Master Sergeant Sumalpong. Sabi niya sa akin, "Sir, wag na ikaw yung gumawa niyan. Kasi kung mapahamak ka, paano na lang kami?" So yan yung mga naging words ni Master Sumalpong sa akin. So naramdaman ko rin na prinotektahan din ako ng mga tropa. So after niyan, nung nakuha na yung mga wounded namin ng mga kasama, so pinaiwak na namin agad sila. At sabi ko rin sa mga tropa, hindi natin to pwedeng i-occupy kasi nag-i-start ng sunugin ng kalaban yung pwesto namin. So hindi namin sila totally na malocate kasi sa lawak ng lugar, tapos malilit lang yung butas na nandun. Hindi namin alam kung
kailan at saan manggagaling yung putok na pwedeng tumira ulit sa amin. So, sabi ko, kailangan lang nating matras para mag-reorganize. So, kailangan din naming i-check din na okay lahat. Ma-evac yung mga casualties. So, yun yung naging actions namin doon. Bakit parang trend sa'yo, personally, di ba na, bakit parang, of course, yung nga, sa atin, sa Rangers, noted tayo na yung officer talaga, pag kailangan ng tropa, nandun siya, lalo na kung wounded, nandun siya. Pero sa'yo kasi iba eh. Magkatulad nga kayo ni Romel nga, ni Sandoval nga na, ikaw mismo na company commander, ikaw pa yung sasagip. So parang naging trend sa'yo. Ulitin ko, tanong ko rin sa isang episode mo eh. Bakit mo ginagawa yon? Ano may values ba? Family, ano mo ba? Family values? Dahil kaming mga officers, mga commander, ako mismo nasasaktan ako pagka nakita kong may casualty sa tropa ko. To the point na kung kaya ko lang gawin, ako yung gagawa talaga yan, ako yung hihila yan para i-secure yan. Kasi kung gaano kahalaga ang buhay ng tropa, ganun din kahalaga yung buhay namin. At kung gaano ko pinapahalagaan yung buhay ko, ganun ko rin pinapahalagaan yung mga buhay ng mga tropa. So, sabi ko sa kanila, kung may casualties man, kung may magiging casualty dito, kung pwede ako lang, wag na kayo. So, as much as possible, gusto ko iuwi lahat ng buhay. Gusto ko matapos namin yung mission, yung ma-accomplish namin lahat ng ipapagawa sa amin na buo kami. So, ganun na lang din ako nasaktan na pakiramdam ko nag-fail ako. May isa akong tropa na nauna sa amin, na nawala. And yet, kailangan pa rin naming maging malakas kasi hindi ako papayag na mababaliwala yung sacrifices ng tropa. So, kailangan naming pagbutihan palalo. Kasi maraming kabataan din kasi nanonood sa atin ngayon. And kung minsan kasi, hindi mo naman maituro na sa mga kwentong ito kasi natin maituturo kung ano ba talaga yung, bakit ganito yung utak namin ng serbisyo. PMA ba galing? Sa Ranger ba galing? Sa pamilya ba galing? O sa mismong sa unit natin sa First Scout Ranger Regiment? Saan ba nanggagaling yung, ba't ganun? Kaming mga sundalo, minsan nangako kami, nanumpa kami na gagawin namin lahat, ibibigay namin lahat para sa bayan, gagawin namin lahat para protektahan ang mga kapwa namin. So, kung ano man yung harapin namin ng mga pagsubok diyan, kailangan naming ibigay yung best to the point. Kung kinakailangan na itaya yung buhay namin, gagawin namin para lang gampanan yung mga tungkulin namin bilang sundalo.